Mga kaibigan, maibabahagi ako sa inyong mga anim na mga dahilan o katwiran upang tayo'y maging masaya at malusog na pamumuhay. Number 1 ay ang tagapagpagaling. Ang tagapagpagaling na sinasabi sa ating ngayong kapanahunan ay walang iba kundi ang mga doktor. Sa mga siyensya ay sila'y walang tigil sa pag-aaral upang i-discover ang lahat pang mga bagay na makatulong sa ating kalusugan. Ngunit sa Biblia, isa lamang ang tagapagpagaling ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siyang nagbibigay ng ebanghelyo at nagpapagaling sa may mga sakit, at maraming mga talata ang nagpapatunay na si Kristo ay nagpapagaling. Kaya doon lamang tayo aasa sa ating tagapagpagaling ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa naman, ang pangailangan natin ay pangangalaga sa pangkalusugan, sapagkat sa unang Korinto 10 versikulo 31, kung ano ang ating kinakain at iniinom ay dapat makapagbigay ng luwalhati sa ating Panginoong Hesus. Ang iyo bang iniinom ay makapagpalinis sa iyong kidney, at ang iyong bang kinakain ay gamot sa ating kalusugan araw-araw? Kaya dapat nating pangalagaan ang ating kalusugan. Iwasan ang mga bisyo, sigarilyo, alak at iba pang makapasama sa ating kalusugan o makapagbigay sakit na hindi makapagbigay ng masaya at malusog na pamumuhay. Ang pangatlo ay kailangan natin ang natag na pag-isip o mental, sapagkat ang ating kaisipan ay malikot, kaya kailangan nating kontrolin ang nasa ating kapanahunan ngayon, na dito sa Pilipinas pa lang ay tayo. Ngunit ang pag-iisip ng mga tao ay iba't iba. Kaya paano ba natin makontrol ang ating pag-iisip? Yun lamang po sa pagbabasa ng mga kasulatan. At ang pang-apat naman ay ang kailangan natin ang socialize. Napansin nyo ang lahat ng mga kabataan ngayon ay nasa social media na lamang nakapokus, at ang kanilang pag-socialize sa kapwa ay unti-unting namamatay. Socialize sa kapwa at upang ang tao ay magkaroon ng katiwasayan sa pamumuhay. At ang panglima naman ay ang pamaraan ni Kristo. Ano ang mga pamaraan ni Kristo? Ang pagpapatawad. Ang tayo ngayon ay parang hindi tayo makapagbigay patawad kapag tayo mayroong nakaalitan. Lucas 5:20-5, siya po ang nagpapagaling ng paralatiko at pinagaling ng Panginoong Hesus ang physical at spiritual ng paralatiko, at siya ay nagsabi na sumunod kayo sa akin. Kaya ang Panginoong Hesus na siya nagtuturo ng pagpapatawad. At ang pang-anim naman ay ang Kalbaryo ni Kristo ang ating iisipin, na siya ay namatay alang-alang sa ating kasalanan. At ang pangalawa ay sa pamagitan ng kanyang sugat at tayo'y gumaling. Mateo 8:16-17, ang nang pagalingin ni Kristo ang lahat ng may mga sakit. Tinupad niya ang sinasabi niya ni Propeta Isaias sa sinasabi, siya mismo ang kumuha ng ating mga kahinaan at nagdala sa ating mga karamdaman. Dahil namatay si Jesus para sa dalawang ito, dapat rin tayong maglingkod sa dalawang ito.